Welcome to Love Lines. Ikaapat na linggo ng Adbyento. Papasok sa tinatawag natin Christmas season. Ngunit bago yan, ang ipinapakita ko sa ating ngayon ay ang tinatawag natin pag-ibig. Bagamat kung titignan mo natin at pagkailangan ng pag-ibig, ito po ay may maraming nakahulugan. Sinasabi mo natin o madalas, ang interpretasyon po natin ng pag-ibig, pag tayo ay nakakamdam ng pagpapakalaga sa isang tao, yun ay pag-ibig. At minsan, sinasabi natin na yung pag-ibig ay isang damdamin na hindi po natin pagbabaan, yun pala, tayo po ay umibig. Ngunit, sa spiritual na aspeto, pag titingnan po natin ang pag-ibig, ito po ay pinakahulugan ng tinatawag natin sacrifice o sakripisyo ng ating sarili. We love to sacrifice not for our sake, but for the sake of other people, just like what Jesus did kung ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, ayun din ang pinapakita sa bawat isa sa atin na ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, patuloy siyang nangungusap at patuloy siyang nagpapaalala na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanya. Ngunit kung titignan po natin mga kapatid, minsan, inaabuso po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Halimbawa na lang. Alam naman natin na tayo po ay iniibig ng Diyos dahil araw-araw, ipinaparapan niya, ipinapakita niya sa mga simpleng bagay ang kanyang pagmamahal. Yung simpleng bagay na ibinibigay ng ating pagmamahal sa buhay sa atin, yung attention. Yung mga simpleng bagay na pagpasalamat ng mga ating natulungan, that is what we call love. At yung mga bagay na nakikita natin, nagagawa natin, hindi lang para sa ating sarili, kundi pati na sa ating kapwa-tao. That is love. Kaya sabi ko, minsan inaabuso natin dahil nagiging makasarili po tayo. Nagiging sakin po tayo. Nagiging mabig po ang ating puso. Nagiging makasalanan po tayo. At isa naman, ininalayo natin ang ating mga sarili sa Diyos sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkasala. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagiging makasarili. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagmumura. Ininalayo natin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, sabi ko sa ating ikalawang pagbasa, ayon po sa aklat sa sulat ng mga taga-Hebreo. Noong wala na panamunan, ang ginagawa po ng mga limuto po natin, mahilig po sila pag-aral. Pag-aral, pagkakayunanan, kung ano paborito pagkain, pag-anniversary, death anniversary. Nag-o-offer po tayo ng pagkain. At minsan naman, hindi na ang pagkain kung ano po ang paboritong bagay
ng mahal natin, yun po ang inaalay natin. Minsan, hindi lamang yun, pag tayo po ay pagdating po ng tinatawag natin All Souls Day at All Saints Day, marami po mga ginagawa namin ritual na pag-aalay. Kaya, ang mga pag-aalay nito, ito po ay sinasabi ng ating Panginoon Hesus Kristo sa ating tayo mababasa na hindi ko kailangan yung mga handog na yan. Ang kailangan ko, ang handog na nagmumula sa kaiguturan ng puso, kanilang mga puso, katulad ng paghandog ko ng aking sarili. Kung tutusin mga kapatid, hindi po ako mga sa ating pananampalataya ang tinatawag natin animistic belief. Animistic belief, ito po yung pag-alay sa Diyos-Diyosan, pag-alay sa katayan, halimbawa na naman pag sinasabi na pagkakaroon sa albularyo, pag sinasabi ng albularyo na pag-alay ka ng itim na baboy, kakatayin mo, at ang dugo ay ipapakita kung saan-saan. That is what we call animistic belief. And that is a vegan tradition, pangalan tradition. And in the spiritual theology, we believe that kung tayo po ay gagawa niya, we invite the living spirit to come upon us na magkaroon tayo ng tinatawag natin yung sinasabi na ini-invite natin ang mga kasamang espiritu na lumapit sa atin at para tayo po ay pakanan ng masamang espiritu o kakabit sa atin ang masamang espiritu. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, dumating po ang ating Panginoon Hesus Kristo. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan ng paghandog ng mga bagay na iyon, kundi ang paghandog natin na nagmumula sa kaiguturan ng ating puso, na katulad ng paghandog mo sa ating sarili. Ang Panginoon, kung ating tinignan, siya po ay nag-alay ng kanyang sarili. Sa kanyang pag-alay, this is what we call the sign of love. Ang pinakamalalim na ibig sabihin ng pagmamahal na inalay niya ang kanyang sarili, hindi lamang para sa katao sa kanyang kapakanan, kundi para sa katauhan. Ang pinaka-alay na inihandog na nangyari sa buong daigdig. At ito po ay nagsisimulo sa banal na Eucharistia na pag tayo po ay nag-aatin ng banal na misa, dito po sinasaliwa natin, dito po inaalay natin ang ating mga handog. At ang ating mga handog ay ang ating mga sarili, ang ating mga madalangin sa Diyos na ating sila sa kalagayan. Kaya nga kung tingnan po natin mga kapatid, sa ating pagpasala at sa ibang medyo, ganito din ang ginawa ng ating ina si Maria at si Elizabeth. Si Maria ay inalay niya ang kanyang sarili sa Diyos. So kung sabi natin sa kanya na siya ay magdadalang tao sa pamilitan ng banal na Espiritu, kaya kung tinanggap at sa kanyang pagtanggap, siya po ay nagtiwala sa ating Panginoon. At sa kanyang pagtiwala, ipinagkaloob niya ng buo-buo ang kanyang sarili. Katulad din po ni Elizabeth. Sa kanyang katandaan, sa kanyang pagiging tao, nung siya po ay pinagpala ng Diyos na makaroon ng anak, naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos. Nilingaw siya ng Diyos. At sa pagiging ng Diyos sa kanya, ipinagawa sa kanya ang pag-ibang experience, ang pag-ibang saya, ang pag-ibang uwa, ang pag-ibang plano ng Diyos. Yun ay natin sa pag-ibig ng Diyos, hindi lang sa Kanya, kundi sa katauhan. Hindi po nawala ang pag-ibig ng Diyos at hindi po nawala ang nagkakaroon sa Diyos. Ating pong pakadadaan
kasusuhan ang halaga natin sa paningin ng Diyos. Kaya nga, dahil sa pag-ibig at pagpapahalaga ng Diyos, siya po ay nagsakripisyo. Siya po ay nag-alay ng kanyang buhay. Ipinadala niya ang kanyang pupunarap para po ni Kristo. At siya ngayon ang ating ulungitahin, ang kanyang pagkakawang tao sa panahon ng Christmas. At ito ay magagandikado sa bawat isa sa atin. Ito po ay isang dakilang pag-ibig ng Diyos na dapat natin pasalamatan siya at tulad ng pagpasalamat ni Maria, ni Elizabeth, kay Maria na siya ay dalawin. Sa pagpasalamat ni Elizabeth, sabi niya, sino ba naman ako para dalawin ng ina ng aking tagapagligtas? At dito, sabi naman niya, karoon ito, ang sabi ni Elizabeth, kanya niya, pagkatapos ng ito, pinagpala ka sa babae lahat. At pinagpala naman ang pinagpala na si Jesus. At dito po, kami tingnan natin kung paano kapuli at kung paano kapinagpala si Elizabeth. At hindi na yung pakalagahan, yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng ating tumalungan. Ika-4 na linggo ng Adbyento, susunod ay Pasko na. Theme today, topic is love, God's love. Yan, God's love. God loves you, that's it. And Jesus came for the first time for the Christmas season. At nanalo ko dahil dun sa Magi. Yeah. Naalala ko yun sa party namin. Party natin, di ba? Ako nagkaano. Iba-ibang tawag nila eh. Alright. So, word for the day is love. God's love for the human creation. That's why Jesus came. Doon nag-start ang salvation plan. Okay. Happy Sunday, everyone. Have a great day. God bless you all. Mama. Shout out, by the way, to all my Super Love Stars. My Super Love Senders. Maraming salamat sa inyo. At sa mga viewers, to my viewers, subscribers or not, pero if you are a viewer, kindly subscribe to my channel. Subscribe. We subscribe with each other. Just leave a comment pag nabasa ko. I don't know if I can go live. Hindi ako makakapag-live, so I just upload short videos and landscape and in portrait. Ayan. So, thank you so much. God bless you all. Happy Sunday. Advance Merry Christmas. Ikawalong simbang gabi na mamaya, kaya simba tayo mamaya. God bless everyone, mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.